Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, nakauwi na tayo sa studio. Matapos ang 2 linggong bakasyon po sa Panay Islands. Ayan, hello po sa mga taga Panay Islands. Shout out sa inyong lahat. At ngayon naman ay ating i-analyze itong naging bakbakan na inaabangan. Magnus Carlsen versus Hans Smoke Niemann dito sa kanilang speed chess online. Pero ito po ay online sila pero nasa isang venue sila, no? Harap pa rin ng computer pero nandun silang dalawa sa match na ito. Nako, sa kanilang pinaglaban ng 5 minutes, 3 minutes at bullet, naka 30 games sila. Ano kaya ang naging score nila? Yun ang matinding tanong. At pumili lang po ako ng best game na i-analyze natin at talon tayo sa kanilang final score. Ang ginawa ni Magnus nag B3. Nako talaga. Lahat ng opening sinusubukan ni Magnus. Nag Larsen, double fianchetto na. H6, ayan, so normal developments naman si Niemann, labas ang bishop, knight, H6, D3, grabe, halo-halo ang opening ni Magnus, oh. Knight B D2, naka-Kia or naka-King's Indian attack formation, pero naka-Bishop B2 Larsen. Anong tawag dito? Grabe, halo-halo. O pero dito po na kategorya ng Reti opening, Nimzowitsch Larsen attack variation. Ayun, nag A3 para ang idea ng A3 pag mag-push A4 ay magbi B4. So safe pa rin, hindi mababasag ang queen side pawn structure. Bishop H7, iwas para hindi na matimingan pa ng knight H4 mamaya o kaya ng push E4, nag C4 naman, knight C6 at kumapture sa D5, e takes D5 at nag-rook C1. Ayan, syempre, develop the pieces. Itong rook C1 ang novelty mga kamatsas dahil ang mga nagdaang laban ay may tumira na ng Queen C2 at may tumira na rin ng Rook E1. Okay? Ito ay bagong tira ni Magnus. Tingnan natin. Rook E8, Rook E1 at nag-Bishop F8, nag-Rook C2. Ayun, Rook C2. Grabe, ito na yung mga binibiling diskarte dyan. Yung mga paislog-islog mga kamatsas. Oh. Oh, nag-Knight B8 balik at nag-Queen C1. Pinilahan yung C7, nag-C5 si Niemann. At bago bumalik yung Knight sa C6, at least yung C5 na ihatid para mag-provide ng additional control sa sentro. Pero dito mga kamatsas, aba talaga nga naman oo. Napaka-warrior, napakatapang naman ito ni Magnus. Kinapture lang yung pawn. Samantalang alam niya na ma-exchange down siya. Yun lang mga kamatsas ang diferensya ng world number 1. Mayroong ganitong kalalim na understanding. Pa-quality daw, no? Grabe, Tore, pinagpalit sa bishop at pawn. Pero mahirap yan. Rook E6, Bishop H3. Ayun, pero bad move. Dapat daw po ay Bishop to D4. Okay. Itong Bishop D4 ay nagko-control ng paparating na Rook B6 na potential, syempre, na maka-atake sa Reyna. So, centralize the Bishop lang. Okay? Para equal. Pag tira ng Bishop H3, kitang-kita sa evaluation bar na lumamang si Niemann. Nag-Rook B6, Queen A4, at nag-Knight C5. Naku, yari ka, Magnus, nagkasunod-sunod. Nag-Queen D4, Knight takes B3, Knight takes B3, Rook takes B3. O ano na? Ano na, bawi na yung isang pawn. Knight D2, Rook B5, Knight F1. Ayun. Okay, saan naman itong knight dadalhin? Maneuver going to E3 para ma-pressure yung D5. Okay. Queen B6. Ayan na yung sinasabi ng mga veteranong player natin. Daanin sa yaman. Lamang ka na sa pyesa. Abay, kinapture lang. Pambihira yan. Bishop D4, Rook B3 at dito nag-Rook A1. Okay, depensa lang. Kailangan kumapit. Kapit lang, nag-B5. Ayun mga kamatsas. Winning naman talaga si Niemann eh. Ang ganda na ng evaluation bar eh. Slightly better pero masasabing winning kasi Tore pa rin yan eh. Pero dito, pagtira ng B5, blunderacious ang naihatol na marka ng computer engine. Ano naman kaya ang tamang sagot dito against blunderacious na ito na ginawa, nakita naman ni Magnus? Sige po, puzzle tayo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start
Maraming salamat po mga kamatyas. Knight D2, congrats sa nakakita. Oo nga pala, kulong ang tore. Walang aatrasan ang rook. Ay, bawi. Lumalabas, bawi. Pero teka muna mga kamatyas, ano? Kung hindi B5 land ratios, dapat daw tira H5. Ah, okay. H5 lang. O ba't kasi nag B5, no? Medyo naatat si Nima na magkaroon ng pass pawn kasi pag tira ng knight dito, kulong ang tore. Nag A4, obligado. Nag F3 muna, okay? Mga discarding pahinog muna. Total, hindi pa naman makawala yung tore. Wala pa namang pupuntahan. Nag knight E8. Kinapture na. Capture. And nag rook B1. So, to threat the pawn. Pero dapat daw po bishop C5 muna. Bago mag rook B1. Ang diferensya sa position ni Niemann dito, yung bishop niya sa H7. Wala. Ang tigas-tigas ng D3 eh. Out of place ang bishop niya. Walang function gano. Balik tayo. Rook B1 si Magnus and kinapture na yung pawn A3 at dito nag king F2. Yun ang mga diskarte sa endgame. Ito naman Tori, di makaalis eh. Kababantay sa B3. Tapos itong king gagapang yan pa unti-unti. Ay kahusay naman ng endgame. Knight C7 at nag-rook C1 tiniret. Nag-rook A2. Ano plano? Rook A2. Bakit? Ano na ba plano? Ay, may backrank pala. Oo pala mga kamatyas. Kasi kung aalis lang ang knight ng simple, may check doon. Yun pala ang malaking problema. O halimbawa, mag knight A6 dito, mag-rook C8 check. Obligado, iharang yung knight, may bishop C5. Nakabiti na yung tore, at the same time may paparating na matyas sa F8. Okay. Kaya pala ang ginawa dito, nag-rook A2, kumounter na lang. Na one piece down bigla si Niemann. King E3. Nako, ito naman na mahiwaga. Bakit naman hindi kinapture dito ni Magnus ang knight sa C7? Mayroong bishop takes D3. Grabe, may baon-baon pa pala na ganon. Threat na yung pawn sa E2 at the same time ay may pasingaw na yung king sa H7. So wala nang back rank. At ayon sa continuation, King E3 and Bishop G6. Pero konti lang ang lamang ng puti. Konti lang. Dahil may paparating pa rin kasing kahit papaano, may B2 pa rin na paparating mga kamatya. So, hindi easy ito sa puti. Balik tayo. Pero ang ginawa dito, nag King E3 muna si Magnus. Knight E8, yun lang. Grabe ang sama pala nung Knight E8 na yun. No? Bad move. Ang laki ng evaluation bar na itinaas. Dapat daw Rook C2. Rook C2. Bakit? Pag kinapture, parang ang dali lang kunin yan ah. Capture and King D2, Knight to E6 and Bishop B2. O pero, kahit pa paano, oo nga pala, hindi naman pala one piece down. Hindi naman one piece down eh, no? So, nag-Knight E8 balik tayo and of course, good move, Rook C8 at King F8, another bad move. Dapat daw po tira ay Bishop G6 na lang. Ipaubaya na lang palang ipakain. Pinapakain na lang eh. Oh, pero winning na rin. King F8 at dito po very easy. Bishop C5 check by Magnus. Resign si Hansmoke. At only move ay King G8, mamamatchas. Ayan ang first game nila dito sa 5 minutes. Pinaka mahabang oras ng pinaglabanan nila sa match. At ano po ang score? Ang score lang naman nila ay 17.5 at 12.5. Lamang po si Magnus ng 5 points out of 30 games match na ito. Okay, nanalo rin naman si Niemann sa mga mangilan-ngilan, no? Pero syempre lamang pa rin po ang panalo ni Magnus. Iba talaga si Magnus. Grabe. Si Niemann ay ang dami na ditong ang dami na niyang tinatalo sa mga matches, di ba? Sunod-sunod sa Europa, ang dami niyang nakaka-match. Tinatalo niya pero pagdating talaga kay Magnus, ibang klase. Nahirapan siya. Hindi niya tinibag sa match itong si world number 1. Okay. Ano po masasabi nyo mga kamatcha sa match na ito? Lapag nyo lang sa comment section below. Malaya kayong mag-share ng inyong mga thoughts, opinions, suggestions. Lapag nyo lang po. Okay? And then don't forget to subscribe our YouTube channel. At susunod naman natin mamaya ang bakbakang
Nakamura versus Perusia. Dahil kung sino ang mananalo doon, ay siya ang makakaharap ni Magnus para sa pinali ng Speed Chess Championship na ginaganap ngayon face-to-face na may computer sa harapan. No? Sa Paris ginaganap ito, mga kamatyas. Okay? Ayan. At sa darating po na September 23, magpapasimula na ang online training natin, mga kamatyas. Posted po ang details sa ating Facebook page, Kamatyas. Mag-register na kayo, no? May beginners, intermediate, and advanced. Pili na kayo. Meron din po akong in-offer na mga one-on-one training lesson online and face-to-face. So, depende po sa pipiliin yung training type and schedule. Okay? At sa YouTube po natin, community tab, ay posted din naman ang details. Okay? Maraming salamat po, mga kamatyas. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.